Kinabukasan, dumating si Samantha sa opisina ng mas maaga kaysa sa usual. Alam niyang may late-night meeting siya kasama si Aaron at gusto niyang siguraduhing handa ang lahat ng reports. Ngunit kahit gaano siya ka-professional, hindi niya mapigilang mag-isip. Gabi na naman kaming dalawa lang sa opisina. Ano na naman kayang mangyayari? Habang binubuklat ang mga papeles, dumating si Tita Beth na may dalang coffee mug. Maaga ka, ah? Nakakatuwa, pero alam mo Sam, huwag masyadong ma-pressure. Relax ka lang. Minsan si Aaron masyadong focused, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong habulin ang energy niya. Salamat, Tita Beth. Gusto ko lang pong siguraduhing okay lahat, sagot niya. Pilit itinatago ang kaba. Alam niyang iba ang pressure kapag si Aaron na ang kasama. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang buong opisina. Wala nang ibang tao kundi sila ni Aaron. Habang tahimik siyang nakaupo sa conference room, biglang bumukas ang pinto at dumating si Aaron. Suot niya ang classic niyang tailored na suit, pero ngayon nakatanggal na ang coat at nakatupi ang mga manggas ng kanyang puting polo. Tumambad ang malalakas niyang bisig at ang bahagyang loose na collar. Hindi maiiwasan ni Samantha ang mapalunok. Good evening, Miss Flores. Bati nito na may kasamang bahagyang ngiti. Let's start? Opo, sir. Ready na po ang lahat ng documents. Sagot ni Samantha habang inaabot ang folder. Sa pag-abot niya, nagtagpo ang kanilang mga kamay ng sandali at tila may dumaloy na kuryente. Saglit lang iyon, pero sapat na para magpatibok ng puso niya ng mabilis. Habang tinatalakay nila ang reports, napansin ni Samantha ang pagbagsak ng boses ni Aaron tuwing seryoso itong nagpapaliwanag. Lalong nagiging mabigat ang presensya nito. Sa bawat salita, tila lumalapit ito at ramdam niya ang init ng kanyang katawan. Miss Flores, okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo. Tanong ni Aaron na bahagyang tumagilid upang tingnan siya ng direkta. Okay lang po, sir. Nakikinig lang po ako ng mabuti. Sagot niya, pilit pinipigilan ang pagpula ng kanyang pisngi. Nakakahiya kung mahuli niya akong distracted dahil sa kanya. Matapos ang ilang oras ng diskusyon, tumayo si Aaron at tumingin sa bintana. The city looks beautiful at night, doesn't it? Tanong nito, Samantha, na kasalukuyang nag-aayos ng mga papeles, tumingin din sa direksyon ng bintana. Sa labas, makikita ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap. Ngunit sa loob, mas nangingibabaw ang presensya ni Aaron na tila mas maliwanag pa kaysa sa kahit anong ilaw sa labas. Oo nga po, sir. Parang ang peaceful sagot niya na may bahagyang ngiti. Lumapit si Aaron, nakatayo ngayon sa tabi niya. Hindi niya napansin na ang distansya nila ay masyado nang malapit. Amoy niya ang mahal na pabango ni Aaron at ramdam niya ang init ng kanyang katawan kahit wala itong sinasabi. Sometimes, bulong ni Aaron, we get so busy with work that we forget to breathe. You should take a moment, Miss Flores. Natigilan si Samantha. Hindi niya alam kung bakit tila mas malalim ang ibig sabihin ng sinabi nito. Tumango siya, ngunit hindi niya maialis ang tingin sa mukha ng boss niya. Bakit parang napakalapit? Tanong niya sa isip. Habang patuloy ang gabi, biglang napansin ni Aaron na naubusan na sila ng kape. Miss Flores, let's take a short break. I'll get us coffee, sabi nito. Ako na po, sir. Mabilis na alok ni Samantha, pero pinigilan siya nito. Sit down, Miss Flores. You've worked hard enough for today. Let me. Tumayo si Aaron at tumungo sa pantry na iniwan si Samantha na nakatulala. Hindi ko alam kung gentleman siya or lalong nagpapahirap sa sitwasyon ko. Pagbalik niya, may dalang-dalawang mug ng mainit na kape. Inilagay niya ang isa sa harap ni Samantha at umupo ng mas malapit kaysa dati. Habang nagkakape sila, nagkuwento si Aaron. You know, I rarely get moments like this. Quiet moments. Work always consumes me. Ganun po talaga siguro kapag CO. Maraming responsibilidad, sagot ni Samantha. Tumango si Aaron. That's true, but sometimes it feels lonely. Natigilan si Samantha. Hindi niya inasahan ang ganitong vulnerability mula kay Aaron. I think everyone feels lonely sometimes, sir. Sagot niya na may halong pag-aalangan. But I guess it's about finding people who can understand you. Napangiti si Aaron, isang ngiti na bihirang-bihira niyang ibigay. And do you think I've found someone like that? Tanong niya.
habang tinititigan si Samantha. Pakiramdam ni Samantha ay tumigil ang oras. Hindi niya alam kung paano sasagot, kaya tumikhim siya at itinago ang kanyang pagkabalisa sa likod ng isang payapang ngiti. Maybe, sir. Pero siguro mas maganda kung ikaw ang makakaalam niyan. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, natapos na nila ang meeting. Habang inaayos ni Samantha ang mga papeles, lumapit si Aaron at kinuha ang hawak niyang folder. I'll handle this from here. You've done more than enough tonight, sabi nito. Thank you po, sir, sagot ni Samantha. Ngunit hindi niya mapigilang mapansin ang bahagyang lambing sa boses nito. Hindi tulad ng dati. Habang papalapit si Aaron sa pinto, huminto ito at bumaling muli sa kanya. Miss Flores, sabi niya ng may malalim na titig, I'll see you tomorrow. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay tila may nakatagong pangako na hindi niya mawari. Nang maisara ang pinto, nanatiling nakaupo si Samantha. Pinilit niyang mag-focus sa trabaho. Pero hindi niya maikaila ang nararamdamang init sa kanyang pisngi at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bakit parang hindi ito basta-bastang gabi? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa labas ng opisina, habang naglalakad si Aaron papunta sa elevator, napatingala siya at napabuntong hininga. Sa kabila ng malamig na impresyon na madalas niyang pinapakita, hindi niya maikakailang may kakaibang epekto si Samantha sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi lang trabaho ang iniisip niya, may mas malalim na dahilan kung bakit hindi niya gustong matapos ang gabing iyon. To be continued.